inyong naging support sa mga previous events and activities po ng ating section hanggang sa district level. At hindi maitago ang ating pong talagang masasabi po natin all out na suporta sa mga gawain ng Panginoon. Because we belong to one body of believers. Amen. We couldn't survive alone as a local church without, amen, any other churches belongs to us. A very familiar scripture. Allow me to bring to you the word of the Lord from this scripture. Hallelujah. At itong pagkasabi ng Psalms 46 and verse 1. Basahin natin ang sabay-sabay. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Isa pa. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Tagalog, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo. Hindi lang saklolo, hindi lang help, but very present help. Handang saklolo kung may kaguluhan. Amen. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Pagkakalian niyo po natin ating mga ulong dakilang Diyos. Salamat sa presensya mo na tumutulo sa tapong ito. Mula pa kanina, ramdam na ng bawat isa sa amin ang iyong napakatamis na presensya. Ang kapangyarihan mo na pumupuno sa lugar na ito, Panginoon. At tunay nga na mula pa kanina, tinakausap mo na ang bawat isa. Mula pa kanina, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, ay tinakatagpo mo na ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Kaya sa bahagi ito ng aming gawain, magpala ka, Panginoon, patuloy kang kumilos, huminto ka muli, Panginoon, patuloy kang gumawa sa buhay ng bawat isa. Patuloy mong katagpuin ang bawat pangangailangan, patuloy mong hipuin ang bawat puso. Ikaw na, O Diyos, ang siyang patuloy na may taas at maluwalhati sa amin. Paano na sa aming mga pagpupuri, sa aming mga tugtugin at mga abutin, ay ikaw ang naitaas at naluwalhating lubos. Ay ikaw ginawa, Panginoon, sa oras na ito, sa pangangaral ng iyong mga salita. Ikaw nawa ang maging sentro ng lahat ng aming mga pag-uusapan ngayon. Ikaw nawa, Panginoon, ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Habang iyong abang lingkod, Panginoon, ay nagdadala ng iyong mga salita. Kaya inuwang yung kalooban sa ikaluwalhati ng iyong makapangyarihang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot dalangin. And shall we say in Jesus' name? Nais kong dalhin sa inyo ang mga salita ng Diyos na may ganitong pamagat na nagsasabing Divine Intervention. Sabihin natin lahat, Divine Intervention. Divine intervention. God bless you all, you may be seated. Sa Tagalog, napakaraming Tagalog na pwede natin gamitin para makarelate tayo kaagad. Doon pa lang sa pamagat. Yes, we know the word divine means godly. Pwede natin ang godly. Divine always refers to God in this sense. Sa ganitong hanay ng unawa, pag ginamit natin yung word na divine, ito ay tumutukoy lagi na sa Diyos. Na ang pinaka-focus ay ang Diyos. And how about the word intervention? Intervention ay istulang yung pagkilos o istulang paggawa. At minsan yung word na intervention, hindi natin ma-appreciate. Dahil sa iba, pag narinig yung word na intervention, ay merong negative connotation sa kanila. May negatibong unawa. When we talk about the sovereignty of God, nobody amongst us here question that. You hear me? No one, even under the sun, no creature under the sun that will question the sovereignty of God. Dahil pag sinabi natin sovereignty of God, ay mistulang mga kapatid siya'y nandun sa ganung kalagayan na nobody ka amongst us here, human beings, mga kapatid, ang pwedeng magtanong, ang pwedeng umusisa, ang pwedeng maglagay ng question mark sa mga ginagawa ng ating Panginoon. And this is the reason why when there is a divine intervention, this is God supernaturally enters human circumstances to accomplish His will, to rescue His people, or to reveal His power.
amen, ng buhay ng tao na ito'y hindi niya kayang masolusyonan sa kanyang sariling kakayanan. Alam niyo ba na tayo lahat bilang tao ay may limitasyon? May mga tao na feeling nila, mga kapatid, magagawa nila ang lahat. May mga tao ganyan na feeling nila lahat ay nasa kanilang kakayanan o may power silang taglay na istulang kahit wala sa equation ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay niya, pwede niyang sabihin na utak lang yan. Powers lang ito. Pero alam niyo mga kapatid, kahit gaano katalino ang tao, Minister Peter, kahit feeling niya alam niya ang lahat, pero ang totoo doon mga kapatid, habang sinasabi mo na alam mo na ang lahat, na ipapahayag pa rin, at doon ay naipapahayag na ikaw ay kulang pa rin ang kaalaman, kulang ka pa rin ang unawa, dahil habang sinasabi mo na alam mo na ang lahat mga kapatid, at taglay mo na ang lahat ng abilidad, doon ay naipapahayag ang buong katotohanan na hindi mo kaya ang lahat, nagmamalaki ka lang, umaaring nagbabalatayo ka lang, nagpapanggap ka lang, dahil darating ang isang sitwasyon na ikaw mismo sa sarili mo, hahanapin mo ang mukha ng Diyos, hahanapin mo even ang pagkilos ng Panginoon, hahanapin mo God, nasaan ka na? Sabihin na natin lahat, tabang! Hindi tabang. Tagalog, pagtabang. Hindi alas. Pag tubig tabang, ilog yun. Pero tubig dagat, alat yun. Pero salitang tabang, sa Gregong salita, ang tulong niyan, sabihin natin lahat, help! So ito mga kapatid, when we talk about divine intervention, for your information, in a simple definition, divine intervention na ito kapag ang Diyos ay nakikialam sa isang sitwasyon, ginagawa niyang hindi kayang gawin ng tao, at doon ay kanya nang ipinapakita ang kanyang kapangyarihan at dakilang plano. Hallelujah! Is there anybody in the house that always sees and that always even desires, if you will, a divine intervention? Come on now, hallelujah! Kung ikaw yun, shout yes! Hindi ibig sabihin, pag dumating ang mga pagkakataon, hindi rin ibig sabihin na wala ka nang gagawin. Bilang nilalang. Pero may mga pagkakataon na kahit gawin mo na ang lahat na pinaka-best na kaya mong gawin, maunawaan mo kulang pa rin. Sabihin mong kulang pa rin. Even hindi pa rin sapat. Hallelujah. Dahil doon na papasok sa eksena sa ganung mga pagkakataon at mga pangyarihang Diyos na buhay. Sinabi mo kanina at muli kong babalikan, kung hindi mo pa naunawaan, ikaw ay nilalang at ang Diyos ang lumalang. Ang Diyos ang manilikha at ikaw ang nilikha. Ang Diyos ay walang limitasyon, ikaw ay limitasyon. Magagawa ng Diyos ang lahat, ikaw ay limitado, kaya mong gawin. Yun ang kaibahan natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran, and that's the reason why sa buhay na ito, we always need a divine intervention. Alam nyo, hindi lang ito miracle. We believe in miracles. Ang miracle, for your information, to simplify, even the understanding of the word miracle itself is this.
hindi nawala ang kanyang kalagayan at katangiang bilang Diyos ni minsan. Amen. Hindi mo naglaho. Amen. Di ba nagsasabi kasi na nung si Jesus daw ay nandito sa lupa, huminto na ang kanyang pagka-Diyos. Yes, alam natin ang Biblia, binabasa natin, hinubad ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos. Yan sabi sa Pilipos hindi pastor, pag hinubad wala na yung gabi. Yun ang akala ko. But it was only an idiomatic expression, if you will, an anthropomorphic ideology, an anthropomorphic expression, human expression, for us all human to understand how God reveals Himself to His creatures. So, kaya nga, may mga pagkakataon na gumagamit ang Biblia ng ganung terminology para maunawaan natin sa level ng pagkatao kung anong ginawa ng Diyos. Na magpapahayag, pagkilos sa mundo nating ginagalawan. Dahil kung ang Diyos sa kanyang mga salita ay magsasalita siya madalas sa espiritual na mga lingwahe. Nobody amongst us here, nobody in this congregation could understand how God deals with us all. Hindi tayo spirit being. We have spirit. We are composed of body, soul, and spirit. We are tripartite being na natinaguyan. Pero, directly speaking, we are flesh. Amen. We are not spirit. Yung iba, isulang nagiging spirito, paminsan-minsan. Nalalakis. Bakit pastor? May isang linggo na nandito. Susunod na linggo nawawala. Susunod na naman, nandito na naman. Sa isusunod na buwan, nawawala na naman. Nangangaluluwa. Spirit. Ang ibig sabihin kung babalikan natin, mga kapatid, ang unang ito, ang Diyos, kahit sa Diyos na makapangyarihan, sabi ko nga sa inyo na sa kanyang soberenya, walang pwedeng humatol mag-question sa kanya. Iskurang parang no? Pastor, parang Supreme Court. Ang hirap kayong bagay ng Supreme Court. O hindi lahat ng sinasabi nila ay maaaring humahanay sa unawa ng mga babambang mabakas o may alam sa mataas. Pero silang nagmuli. They are the Supreme Court. Pero ba bang iba ang atas doon sa Supreme? The next highest Supreme? Wala na. Kaya minsan kahit may mga deliberations sila, may mga judgments sila, na mistulang, yes, hindi lahat acceptable yan sa masa. Pero sa luto na, hintayin mo na lang, namumu ka rin doon. Ganun na lang eh. Para magawa mo yung pwede mong gawin dahil wala nang pwede mag-question. Pero again, speaking on that line, meron pa rin silang mga flows. Ang natin magsabing amen. Amen. May mga shortcomings pa rin sila. Hindi pa rin perfect for your information ang lahat ng kanilang mga desisyon. But again, we salute them. We honor them. How much more sa Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, that there's no flaws in Him. There's no imperfection in Him, mga kapatid. Yes, come on, somebody. Hallelujah. Walang pagkukulang. Walang kamalian. Walang anuman. Kahinaan sa kanyang mga salita, sa kanyang mga desisyon, sa kanyang, amen, katangian. Because He's God and He's God alone. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit ko sinasabi ang pastor? Just to give you this point, mga kapatid, na ang Diyos na ito kahit nandun siya sa ganung level ng pagiging suberenya. Mga kapatid, alam niyo ba, yes, ang Diyos ay Diyos at hindi tao kapwa sa inyo. But just for us to understand how gentle He is this, ang Diyos ay napaka-gentleman. So, nag-gets yun ang ibig sabihin. Pastor, bakit gentleman eh? Diyos hindi naman pala tao. Para ang puso mo. Amen.
Amen. At naghihintay siya na siya yung pagbubuksan. Dahil kahit kaya niyang gawin ang lahat, walang pwedeng mag-question sa kanyang kakayanan at kapangyarihan. But read the book of Revelation, He keeps on knocking at the door of our hearts, waiting for you to open the door of your heart, mga kapatid. Amen. Bago siya papasok, hallelujah, bago kanya pag-aarian, bago siya kikilos, bago siya gagawa. That's how God generates, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga pag hindi mo magbubuksan ng Diyos, hindi siya manghihimasok. Amen. Pag hindi mo bibigyan ng daan ng Diyos, hindi siya manghihialap. Amen. Boy, Dahil ang Diyos, respect your privacy. Praise the Lord. Hallelujah. If that's what you want to hear, respect mo ng Diyos yung privado mong buhay. Ay, hindi niya sa kaya. Di ba kaya? Sa tulong lang. Kaya tayo paikutin ng Diyos na parang turumpo. Kanina habang nag-worship tayo, Brother Lester, talaga, puno na dito sa stage eh. Ako naman delikado ito, hindi naman delikado, pero nakikiramdam kaya ako, Minister Peter. Ako pag ito ay talagang sumabog ito, hallelujah. Spiritually na pagsabog. Di ba hindi sabog sa iba na? Hindi ba nagsasabog ng lagi? Pero yung pagkilos ng Diyos sa miskulang, ay hindi mo na pwedeng i-manubra. Yes, may microphone tayo. Yes, may susunod na kayo rito. At may manangaral kayo na manangaral ngayong umaga. But you know what I learned? My lesson, mga kapatid, for years. Ano yan, Pastor? Pag ang Diyos ang tumilos na, mag-giveaway ka na, hallelujah. Pag Diyos ang umisera na, mag-giveaway ka na. Dahil may gagawin ng Diyos na hindi kayang gawin ng tao. May gagawin ng Diyos na hindi kayang gawin ng sino mang kilala. And that is what we call divine intervention. Amen. Come on, join your hands. I said, join your hands. And God bless you and you and the rest of you. Alam nyo, kung kailan kayo nag-giveaway, hallelujah, pag ang Diyos ang umiksena na, alam nyo, may mga pagkakataon, kahit meron tayong program, yan ang actually yung mga usapan namin, kahit may programa tayo, we need program, mga kapatid, to regulate our time, hallelujah. But pag ang Diyos ay umiksena na, forget the program. Amen. I said forget the program and just allow His intervention to be done among us, hallelujah. Yan ang dahilan kung bakit nandito tayo. It's not about the person, it's not about the preacher, it's not about the pastor, it's not about anybody else, but it's all about God. Hallelujah. Sige, palakpak sa Panginoon. At nagano ba? Yes! 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 Come on! Nais ko ibalik nila sa atin sa kasaysayan kung saan nagsimula ang gawain ito, kung saan nagsimula ang pananampalataya ito. Read the Bible, the story that took place on the day of Pentecost. Bible tells us, and on the day of Pentecost, they were in one accord, in one place. Know your Bible. They were in one accord, in one place. That was in the upper room. I've been praying among them. But you know what? When they were doing their business, when they were doing their agendas, ang sabi ng Bible, suddenly there came a sound. Oh, like suddenly. That word suddenly. You know what?
naging traditional ang dating. Marami ng mga simbahan, naging program-oriented ang kanilang mga pananambahan. Marami mga simbahan, naging personality-oriented ang kanilang mga paglilingkod. Pero sa iglesia nito, huwag natin kakagaling. Amen. The King's Church will remain as a God-oriented church because we always seek His divine intervention. Sige, palakpak sa Panginoon. Yan ang buhay natin. Yan ang ating kalakasan. Yun ang nagbibigay sa atin ang pag-asa. Sa mundo na ginagalawan natin ngayon, wala kang maninag, wala kang marinig na pag-asa, wala kang maninag, wala kang marinig, mga kapatid, na anumang magagandang pangako. Kadalasan ng mga pangako sa mundo ito, napapako at naglalaho. But hear me, pag merong divine intervention, nangyayari ang sinalita ng Panginoon, nagaganap ang mga pinangako ng Diyos. Because let me tell somebody this morning that when God says it, He will do it in the Lord. Even promise it, it will surely come. Sige, palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Back in the dark. Come on. Come on. Oh, hallelujah. Oh, yes. Shall we sing thank you, Jesus? Thank you, Jesus. At yung mga kapatid sa Bible, napakaraming beses na nag-intervene ang Diyos sa buhay ng mga tao. We could go on and on and on. We can recall so many stories in the scripture that will support this thought na sinasabi ko sa inyo ngayong bata. But yes, to satisfy, amen, our curiosity, amen, as far as divine intervention is concerned, let me, amen, get your attention going back to the book of Exodus, chapter 14. Alam natin ang naging karanasan ni Israel. They were in bondage for more than 400 years in Egypt. Amen. Just remember that. Think about that. 400 years. Na yung mga naunang pinuno nila ay mistulang hindi na makarelate yung generation yan na kasama ni Moses na lumabas sa Ehipto. Considering the 400 years. Alam nyo, madali pa maalala ang kahapon pag isang dekada pa lang ang lumipas. Hello? Amen. Madali maalala ang kahapon pag 2 dekada pa lang ang lumipas. So hindi na ganun kadalas na napag-uusapan ang kahapon. Dahil feeling mo nangyari lahat dahil sa panahon mo. Feeling mo nakarating ka, naka-arrive ka ngayon dahil sa lakas mo, talino at kung sino ka. Pero ang totoong kwento doon, may kahapon. Na minsan gusto nating burahin sa ating isipan. Gusto nating iwaglit sa ating mga alaala. O sana mangyari. Sabihin mo sa katabi mo, oops. O sana mangyari. Napakalimutan mo na may kahapon ka. Huwag yung kahapon na masaligo. Tapos na yun. Pero yung magandang kahapon. Amen. Yung kahapon lamang. Na kung saan naramdaman mo ang pagkilos ng Panginoon. Na nung nakakilala ka at bago ka pa lang, at batang-bata ka pa lang sa pananampalataya, talaga kahit hindi mo may paliwanag kung ano yung nangyayari. Amen. But doon pa lang, nagkaroon ka na ng personal encounter sa Panginoon at ang tulad ni Jacob nung siya'y nasa Bethel, Brother Jerry, at nasabi niya, surely, the Lord is in this place. But the sad story, mga kapatid, na nangyari ito, 400 years na mahigit, na ang bayan ito na nagulingang mga tao pinili ng Diyos ay naging halipin sa Ehipto, na bago na ang kanilang lifestyle, ang mentality nila, ultimate
Yes, alam pa rin nilang sila yung mga Hudyo, pero hanggang ganun na lang ang kababaw ng kanilang pagkaunawa. Yes, nababanggit pa rin, pero hindi na ganun kadalas si Abraham, si Jacob, si Isaac. Pero mistulang kwento na lang sa gilid-gilid. Ang mga pangalan ito sa buhay nila, hindi na sila ganun ka-intentional sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na buhay na sinasabi nga ng Biblia na they should love the Lord with all their heart and with all their mind and with all their soul. Hindi nga rin sila ganun ka-serious at ka-sold out maaari sa pagkakilala nila sa nag-iisang Diyos na ito mga kapatid ang Diyos na kanilang amang si Abraham, si Isaac at si Jacob na doon ay sinabi ng banal na kasulatan, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. So considering it is even na more than 400 years, sabi nga na isa lang na pinabasa ko to the exact 430 years. Ilang dekada yan? Ilang dekada yun, Brother Alice? Mahina ako sa music eh. Si Lester, magaling din. Ilang dekada yun? Yung 430 years. 43 decades. Pero yan kung gaano katagal. Alam nyo, sa generation natin, itong nakakatakot eh. Kinakabahan ako sa generation ito. Ang generation. Hallelujah. Narinig ko. Praise the Lord. Napakadali. As in, napakadali. Pagtalikod mo pala, nakalimutan ka na. Yan ang generation ito. Nandiyo ba kayo? Buhay ba kayo sa generation ito? O kayo nabuhay sa generation ni Abraham? Sino mga kalahin dito ni Abraham? Yan o! Si Abraham din. Yan lang ang nakikirahin mo. Nakalahan ni Abraham. But kidding me aside, ang totoo mo, totoo yun. Pastor, anong talata meron ka na nagsasabi na ang generation ito'y napakadaling makalimot? Di ba sabi ni in 2 Timothy, my memory serves me well, chapter 3, in the last days, perilous times shall come. And if you will read on, it shows us all na tayo ngayon ay nandiyan sa kanyang generation. Can we post that? Can we read that in our screen? 2 Timothy chapter 3. Ito wala ito sa ating text, pero ito, we are talking about divine intervention, chapter 3. Simulan natin sa verse 1. Ano sabi doon? Ito, kailangan natin ng divine intervention. Ito na! This know also that in the last days, basahin natin sa verse 1. Ready, go! This know also that in the last days, perilous times shall come. Read on. For men shall be lovers of their own. Read on. Covetous, what? Boasters, then wrath, then what? Blasphemers, then what? Disobedient to parents, and then hear me. Ano kasunod? Unthankful, then unholy. And then if you will read on, hallelujah, in following verse, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fears, despisers of those that are good. And then read on, traitors, kami, heady. Ano yung heady? May ulo. Ano ba? Bakit may ulo mas heady? Hindi naman sinabing foodie. Heady. Alam niyo na yung ibig sabihin nila, ano ba? High-minded, lovers of pleasures, more than lovers of the, if we will go back to the second verse, mga kapatid, amen, ano sinabi doon? Disobedient to parents, then unthankful unholy. Ito yung generation natin. The word unthankful means you don't already consider the past as part of your life story. Tinanggal mo na sa equation ng buhay mo ang magandang nangyari sa kahapon. Na hindi tayo nakaaray kung nasaan tayo ngayon ng ganong kabilis.
Somebody invested in our lives. Somebody taught us, mga kapatid. Somebody encouraged us. Somebody, mga kapatid, hallelujah, help us. Come on now, hallelujah. Somebody. And that biggest somebody, you know what? Is God Himself. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Going back to that story in Exodus chapter 14, nung inilabas ni Moses ang bayan ito, hindi pa halos na ipahayag kay Moses ang buong epekto ng mahigit na 400 taon. Amen, mahigit na 40 dekada ng pagkabihag sa Ehipto, na doon na bago ng kanilang mentalidad, na bago ng kanilang mga ugali, na bago ng kanilang mga espiritu, na bago ng kanilang lingwahe. Dahil nung sila inilabas na ni Moses, follow me in chapter 14 ng Exodus, ang sabi ng Bible, then the Lord gave this instruction to Moses. I'm reading from the New Living Translation. At anong sabi ng Diyos kay Moses? It was God who instructed Moses to do this. Na yun, order the Israelites to turn back and camp at Pihahirot between Migdol and the sea. At ang sabi ng Panginoon, camp there along the shore, across from Baal Zimon. Oh yes, ito yung instruction ng Diyos. It was God, hear me, who orchestrated this thing. Narinig niyo ako? Walang nilalaman si Moses. Malayo ito sa kaisipan ni Moses. Sipin mo na lang, mahigit na. Ang sabi nga, magkakaibay. Ang nagiging interpretation mo, mahigit 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon Hudyo ito na nilabas doon sa Ehipto. Ba't mga kapatid, para maging patas tayo, sabihin na lang natin, 2.5 million na mga Hudyo ang nailabas ni Moses from Egypt. Nasa likod niya na ito, mga ito. Si Moses naghihintay ng instruction sa Panginoon. Then obviously, ang Panginoon ang nag-intervene para mangyari ang lahat ng ito. I said, it was a divine intervention firsthand. Dahil kung babalikan yung nangyari sa Egypt, yung 10 salot na nangyari doon, it's not an act of Moses. It's not even an act of somebody else. But it was a clear, amen, lesson to us all na ito'y divine intervention. Kaya nga itong si Pharaoh at ang mga Egyptio, hindi nila maubos maisip ang mga nangyayari. Hindi sila magkandaugaga, sabi nga sa Tagalog, dahil pagkatapos sa isang salot, nandito na naman ang pangalawang salot. Hindi pa natatapos yung pangalawang salot, nandito na naman yung pangatlong salot. Hindi pa natapos yung pangatlo, may pang-apat na naman. Kaya, kumusta yung unawa nila? Sumuko na sila. At nagsabi kay Moses, ilabas mo na nga itong mga tao ito. Bilang sabi ni Moses, iisa lang kaya mensahe niya. Let my people go. Sinubukan pa ni Pharaoh na talagang subukan at subukin itong si Moses. Pero nagkamali siya. Kaya huwag mong susubukin ang Diyos. Huwag kang hahadlag, huwag kang papagitna. Pag ang Diyos ay may ginagawa at siya'y nag-intervene, dahil hindi ka matutuwa sa magiging resulta. Dahil nyo, ito kung doon sa unang salot pa lang, Brother Jerry, gumibat na itong si Pharaoh, hindi na namatay ang mga panganay nilang mga anak. Tawag na. Kailangan ba ng 10 na salot? Oo. For your information, yung unang salot pa lang, kung nabuksan na kaagad yung unawa ni Pharaoh, saved by the Mersana, yung mga panganay nilang mga anak. Alam nyo, maraming mga sitwasyon sa buhay natin saved by the Mersana. Hindi na sana nangyari ang lahat kung sa unang pa lang na pag-usap ng Diyos sa atin, nakinig na tayo. Kung sa unang pagkilos pa lang ng Diyos, nabuksan na yung unawa natin. Pero, ang tao ay people
sinasabing masuluji ng tao yung people. Ah, yes. Mahirap kasi tayo mag-busy here. Ang hirap tayong paniwalain. Bakit? May mga kanya-kanya tayong opinion. Lahat kaya dito may ilong. Hawakan mo. Ganon din ang opinion. Kung paano na lahat tayo may ilong, lahat din tayo may opinion. Amen. Kaya tuloy, kailangan pang gumawa ng pangalawa. Kumilos ang Diyos ng pangatlo, hihintay pa natin yung kanyang ultimatum, saka mo sasabihin, God! Help! Naniniwala ko na may kinakausap dito ang Panginoon ngayong umaga. Huwag mo nang hintayin ang ultimatum, hallelujah, bago ka humingi at tumawag sa Diyos. Dahil ako sa inyo kanina, napaka-gentle ng Diyos. He is just waiting for you to open your heart, to open your mind, to allow Him to intervene into your life and situation. Come on now, hallelujah. God is just waiting for you. Naghihintay ka ng Panginoon. Itong kasunod, nagsabi ng Panginoon, Moses, gawin mo ito. Ito ang direktiba. Kaya itong si Moses bilang isang masunuring lingkod ng Diyos. Kailangan natin maging masunurin, mga kapatid. Amen. Lahat ng mga masunurin dito magsabi, ako yun! Diba? Hindi ko nahuli iba eh. Lahat ng masunurin magsabi, ako yun! Nahuli man ako. Totoo lang. Ha? Madali magsabi, ako yun. Pero, mamaya, sila na lang yun. Hallelujah. Palakpakan na natin ang Panginoon. So si Moses bilang masunuring anak ng Diyos, kahit hindi niya ma-spelling, hindi niya maunawaan, Lord, sana nagpadala ka na lang ng F-14. God, nagpadala ka na lang sana ng aircraft carrier. Para isalba itong mga OFW. Dahil itong mga Hudyo, they were the first OFWs. Amen. Trabaho. I-google nyo. Yes, ba nasa ibang bansa sila? Egypt. Mga contraporter dun. Wala nga lang silang mga maleta. Pinagpapatay nga sila pag hindi sila gumagawa eh. Mahigit na 400 taon. So ito, si Moses, gusto niya quick fix. Sabihin natin lahat, quick fix. Hindi quick fix. Sino yung mahilig dyan sa quick? Tanghalian na talaga. Iba na yung tono nyo, iba na. Alam ko yan. Nararamdaman ko na yung quick na yan. Pero alam nyo, may mga tao ganyan eh. Gusto nila yung madalian. Minister Peter, gusto nila yung instant. Pero pwede ko magsabihin sa inyo na may mga pagkakataon, ang divine intervention ay hindi base sa iyong orasan. Hindi base sa iyong kalendaryo. Hindi base, mga kapatid, kung gusto mo na o ayaw mo pa. No sir, no ma'am. Sorry to say that. Then ang divine intervention ay nangyayari, hallelujah, sa perfect timing ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, hindi people na one ni Moses, he just followed the order, if you will. Hallelujah. Kaya dinala niya ang bayan ito doon sa bukana ng pulang dagat. At ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, itong tandaan mo, hindi ka agad magbubukas ang pulang dagat. Siguro nasa isipan ni Moses, siguro dito may tunnel na ginawa ng mga Iraqi. At doon dadaan. Ito mga Hudyo. Pero wala eh. Dagat na pula ang nakikita nila sa kanilang unahan. Kaliwat kanan na bahagi ng kanilang kinaroroonan ay nagtataas ang bundok, mga kapatid, ng Apo. Na baka nandun yung New Jerusalem. Parang wala silang alam ko. Kung baguhin natin ng tono, pagkabilang kanan, kaliwat kanan ay nagtataas ng mga bundok. And then nung inilingon
ang sabi ng Diyos kay Moses, Moses, itong tandaan mo, pag nandun na kayo, pag hindi nyo na alam yung gagawin nyo, at halos magkakahimatayan ng lahat ng mahihina ang loob, at ikaw din mismo, mahalos gusto mo nang maglaho at magtago, dahil makikita mo yung mga tao may hawak ng mga bato sa kamay, na ibubukol na lang sa'yo dahil ikaw ang dahilan kung bakit dumating sila sa ganitong mga pagkakataon. Yun ang iisipin nila, nakagagawa mo ang lahat ng ito. Pero hindi nila alam, it was God who instructed Moses to do this. Nandiyan ba kayo? Amen. Oh yes! At ito ba? Ito yung magaling eksena rito eh. Ay verse number 3, sabi ng Bible, then Pharaoh will think the Israelites are confused. Eto Moses, ilalagay ko sa isipan ni Paraon at iisipin niya na kayo ay litong-lito na. Hindi niya alam kung nasaan ang silagan sa kanluran, sa ilagan, sa timog, at sasabihin pa niya sa inyo at iisipin niya, iisipin ni Paraon at ng kanyang kasundaluhan na kanilang isipin na they are trapped in the wilderness. Oh, natrap na sila. Wala na silang way out of exit. Wala na silang emergency route na pwedeng gawin. And then ang sabi dito ng Panginoon, kung babasahin niya, and once again, wow, I like those words, once again. Nandiyan ba kayo? Amen. Ha? Once pa lang ito, wala pang second. Once again. Sabihin mo sa katabi mo, once again. In other words, ang Panginoon ay may reference. Pag sinabing once again, it seems na meron pong nangyari nung nakaraan. Na nakalimutan. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Nakalimot ka agad itong bayan ito. Nakaraang linggo lang kaya, yung 10 salot na nangyari. Pero nung nandun na sila, ilang araw pa lang siguro, hindi pa nga linggo, araw pa lang eh. Nakalimutan na nila. May mga nagsabi ng Moses, Jesus Mariosep ka talaga. Bakit mo kami dinala rito? Sa dinami-dami ng pagdadala, dito mo ba kami dinala? Dito mo ba kayo inililibing? Buti pa sa Ehipto, may libingan. Dito wala. Moses, ano ba ito mga pinagagawa mo? Pero sabi ng Diyos, Moses, huwag kang mag-alala. Dahil pag nangyari ang lahat ng ito, sabi ng Panginoon, once again, I will harden Pharaoh's heart and he will chase after you. At itong maganda, sabi ng Panginoon, I have planned this. You hear me? Hallelujah. We are talking about divine intervention. Divine intervention was actually, it was God who planned everything. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I have planned this in order like this to display my glory. Amen. Hallelujah. Palakpakan na natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Yung palakpak para sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, I will intervene. I will come to your rescue. Hallelujah. Oh, ang ganda ng mga salita ng Diyos na sinabi nga doon sa Book of Psalms. God is our refuge and strength, a very present help. Hallelujah. Hindi lang help, amen, kundi present help. Hindi lang present help, kundi very present help. Aywan ko kung meron pang nagdadalawang isip sa atin ngayon na ang Diyos na pinaglilingkuran natin is still the same yesterday, today, and forever. Kung nagawa ng Diyos yun noon, magagawa ng Diyos hanggang ngayon yun. Thank you, Lord. Nang ibig kong sabihin, hindi lang ito isang kwento na nangyari at minsan lang na naganap. I could go on and on. Yes, we talk about that so many times. Itong divine intervention na nangyari noon nung binuksan ng Panginoon ang pulang dagat at naroon mga kapatid, tumawid sila sa tuyong lupa. Read your Bible, hindi mabasa-basa, hindi putikan ang dinaanan ng lupa na ito'y
ng Red Sea. Pagtuyong-tuyo yung dinaanan nila. Mistulang binati yung mga kapatid ng mga anghel. Hallelujah. Yung seabed ng Red Sea. Just to show, amen, to his people na siya ang may kagagawan ng lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on! Come on! Yes! Yes! Kaya sa tanghali ko, amen, may mga sitwasyon ka ba sa buhay? May mga pangangailangan ba tayo? May mga kalagayan ba tayo ngayon? Na mistulang accepted na tayo? Yung mentality natin adapted na sa ganung uri ng buhay, sa ganung uri, mga kapatid, ng sitwasyon. Kaya pag tinanong ka, kumusta ang buhay? Ganito pa rin. Ganito pa rin. Magbago ka naman na. Hindi, pastor, eto na tayo. Tanggap ko na ito. Alam niyo, may mga tao na yun, ba? Na, tanggap na. Siguro hindi yung buhay ng palad ko eh. Eh, palad ka ba? Tingnan mo nga anong buhay meron ka. Alam niyo, minsan nagre-relay tayo sa buhay ng palad. O kaya naman, tinitignan natin yung bola kristal ni Ate Aurin. Na binabasa natin doon ang ating mga kapalaran at kung anong bukas na darating. Kapatid at kaibigan, kumakatok lang ang Panginoon. Kamo kumakatok lang ang Panginoon. He's just waiting for you. Come on, hallelujah. To open up your heart to give word. Amen. To give Him the word. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Hallelujah. Come on, hallelujah. Kung may situation ka, huwag mong sabihin na ito na yung buhay. Ganito na siguro ang buhay ko. Ito siguro yung buhay ng palad ko. Kapatid at kaibigan, baguhin mong lingwahe mo. Hallelujah. Huwag kang padadala kung anong nangyari kahapon, kung anong kasaysayan meron sa kahapon. Dahil ang Diyos na ito na pinaglilingkuran natin ay hindi lamang nabuhay sa kahapon, siya'y buhay ngayon at buhay magpakailanman. Habang lahat tayo tumatay sa tanghali ito, come on, join your hands.